Hello mga boss, Louie to review isang CAD operator. So ang gagawin lang natin is itutuloy lang natin yung tutorial natin dito sa V-Ray sa SketchUp. So balikan lang natin yung mga ginawa nating part ng video natin. So yung part 1 natin is tinuruan ko kayo kung paano maglagay ng road. Yung part 2 naman natin is tinuruan ko kayo kung paano maglagay ng background gamit ang dome light. So yung part 3 naman natin, gumawa tayo ng grass para medyo realistic yung grass natin. Yung pang-apat naman natin mga boss, gumamit tayo ng mga image para meron tayong trees tsaka plan. Tapos itong last part natin mga boss, tuturuan ko kayo kung paano timplahin yung materials para medyo realistic pag nirender natin yung model natin dito sa V-Ray. So baga di patagalin pa mga boss, simulan na natin. Intro muna tayo. So simulan natin mga boss, meron tayo ditong 4 na gagawin na materials. Gagawin na natin siyang mas realistic. So, yung material image, color reflection, metal materials, tapos yung glass materials. So, una natin i-explain nitong materials image. So, pag nag-render kayo sa V-Ray mga boss, or kahit saan man, huwag kayong gagamit ng materials na galing dito. Yan. Mas maganda na palitan nyo siya. Yan. Kasi, pag nirender natin itong materials na to na galing kay SketchUp, ganito yung kakalabasan lang. Try natin siyang i-render, ganito lang siya. So, para siyang cartoon lang, parang wala siyang nangyari. Yan. Pero, kung gusto nyo maglagay ng image, punta lang kayo sa Google mga boss, maghanap kayo doon ng mga image na mas realistic. So, kunwari, itong bricks to, punta tayo sa SketchUp. So, maghanap lang kayo na kunwari, bricks yung hinahanap nyo, bricks, texture. Yan. So, mandami na kayo mahanap dito ng mga bricks na mas realistic compare dun sa image ng SketchUp. So, kunwari, ito. So, ito yung ilalagay mo. Try natin to. Ito. So, mas maganda tingnan to compare dun sa nakalagay dun sa SketchUp. So, ang gawin nyo dyan, da-download lang natin to. Save as, tapos download nyo siya. Tapos balik tayo doon sa SketchUp mga boss. Yan. So, copy lang natin to. I-compare natin yung dalawang image na to na galing kay SketchUp, tapos yung dinownload natin doon sa Google. So, dalawang way mga boss yung pwede nyo gawin sa pag-import ng image na dinownload nyo dito sa SketchUp. Pwede kayong mag-add dito o di kaya mag-add doon sa V-Ray. So, ipapakita ko sa inyo. So, try natin to. I-add natin yung dinownload natin kanina. So, pindot nyo lang to. Create materials. Tapos, meron kayo makikitang parang folder dito. Yan, na logo. I-click nyo lang yon. Tapos, punta kayo sa download. Hanapin nyo yung dinownload nyo. So, ito yung dinownload natin kanina. So, i-click lang natin. Tapos, open. Tapos, okay. So, andito na siya. So, pwede na natin siyang palitan to. Kunwari, i-ano natin to. Yan. Click natin yan. Ito na siya. Yan. So, pwede nyo siyang palitan yung scale niya. So, sa pagpapalit ng scale, punta kayo dito sa edit. Yan. Palitan nyo lang to. So, try lang natin ng 1,000. So, yan. Nagpapalit na siya. Kunwari, 500. Yan, nagpalit yung scale niya. So, try muna natin siya ng 1,000. So, ayan na yung image natin. So, i-compare natin yung kung ano yung mas maganda dito sa materials na to. Yung galing ba kay SketchUp o yung dinownload natin dun sa internet na mas realistic. So, try natin siyang i-render. So, yan. So, makikita naman natin yung difference ng dalawa. Ito yung kay SketchUp. Ito naman yung dinownload natin. So, mas makita nyo, mas realistic tong tignan. Compare natin dito. So, pwede naman kayong, ganito yung gawin nyo. Sa V-Ray naman, yung pag-i-import ng image. Kunwari, papalitan ko na to. Itong nilagay kong mga bricks dito, na ito yung ipapalit ko. So, punta tayo sa V-Ray, sa Asset Editor. Yan. So, ang gawin nyo lang, para ma-select to, para automatic dito sa may V-Ray, so punta muna tayo sa select.
makikita nyo dito sa may side, sample paint, i-click nyo lang yan. So, ipipick nyo yung materials na gusto nyong palitan. So, kunwari ito, papalitan na natin to. Click nyo yan. So, mag-automatic din dito. So, sample ay ulitin natin. So, pag click ko to, yung materials na to, automatic din dito kung saan yung materials na pinik mo. Yan. So, ipipick ko to mga boss. Makikita nyo dito is magpupunta doon sa materials din. Yan. Ito na yung materials natin na papalitan. So, select natin to. So, sample paint. Select mo yung gusto mong palitan na materials. So, ito. Click mo yan. Tapos, automatic dito sa may V-Ray. Tapos, pindot mo tong right side na parang arrow para makikita mo yung setting ng image mo. Yan. Ito na siya. So, pwede kayong pumunta dito. Yan. I-click mo lang to. Texture slot. Yan. Tapos, may makikita kayong parang logo ng folder dito. Yan. Tapos, yung dinownload natin kanina, pwede mo na siyang ipalit. So, ito yon, dinownload natin. Click mo lang yan, tapos open. Automatic na nagpalit yung materials natin na galing kay SketchUp. So, pag okay na yan, back ulit tayo. Tapos, i-edit lang natin ng konti itong materials na to. So, sa isang setting lang mga boss, ang gagamitin natin para mas realistic yung materials natin. Punta lang kayo dito sa reflection. Ito lang. Yan. Yung reflection color mga boss, isagad nyo lang siya. Yan. So makikita nyo yung image natin dito, is nagbago siya, naka-reflect na siya. So, kunwari, Bix to, pwede nyo siyang i-adjust. Siyempre, ito medyo glossy na siya masyado. Yung glossiness niya parang makintab masyado, wala namang ganyan na bricks. Diba? So, ito lang yung setting, ito lang yung gagalawin nyo, yung reflection, glossiness lang. So, pwede nyo siyang i-adjust ng konti. Yan. Yan. Makikita nyo is nag-adjust na siya. Pag in-adjust ko siya ulit ng konti, dito, yan, may reflection siya. Makikita nyo parang white doon. Yan. Kung binabaan ko siya mga boss, is wala na siyang, konti lang yung reflection niya. So, eto mga boss, kung nagtatanong kayo kung ano yung reflection glossiness ng mga materials, depende kung ano yung nilalagay yung materials. Kunwari, tiles. So, yung tiles mga boss, pwede nyo siyang isagad yun. Kunwari, naka-tiles yan. Siyempre, yung tiles natin is, yung glossiness niya is medyo makintab. So, pero pag yung mga bricks na ganito, is pwede nyo siyang adjust ng konti. So, depende sa inyo kung paano nyo i-adjust. Dito lang kayo mag-adjust sa reflection glossiness niya. Yan. So, yan. Kunwari, ganyan lang yung natin. Makikita nyo naman dito sa bilog na to, yung materials natin dito. Kung pag nirender natin, ganito din yung kakalabasan niya. So, eto lang. Yung reflection lang pupuntahan nyo. Wag na kayong pumunta dito sa etong mga setting na to. Reflection lang mga boss. Yung reflection color is isagad nyo siya hanggang dulo. Tapos yung reflection glossiness, dito na kayo mag-adjust kung ano yung gusto nyong ka-reflect ng yung materials nyo. Yan. So, pwede nyo siyang iganyan. Pwede nyo siyang depende kung ano yung gusto nyo. Yan. So, tapos na tayo dito sa materials mga boss. So, next naman natin, dito sa color reflection. So, paano ba siya ginagawa? Itong color reflection na maging mas ma-realistic tignan. So, ang gagawin lang natin is punta lang tayo sa may V-Ray. Yan. Dito ulit sa setting na to. Yan. So, sample paint. So, isa-select natin to. Yung i-edit natin na color. Click natin yan. Pagka-click nyo mga boss, automatic naman siya dito. Tapos, edit in V-Ray nyo lang. I-click nyo lang yan para magpakita yung mga setting niya. So, yung diffuse mga boss, ito yung setting ng color na gusto nyo, kung gusto nyo palitan. Yan, kung gusto kong ng yellow, magpapalit din ng yellow itong materials natin. Yan. Kung gusto ko ng blue, nagpalit din ng materials itong color natin, di ba? So, kunwari, gusto ko sige, try natin siya ng dark blue. Yan. Kunwari, ganyan na yung color na gusto mo. So, eto kasi, hindi pa siya totally naka-reflect or hindi pa siya naka-realistic. So, ang gawin nyo dyan is punta lang kayo dito sa reflection ulit.
Yung reflection color mga boss is isagad nyo ulit siya. Yan. So makikita nyo is mas reflect na siya. Kung gusto nyo parang rough lang siya or hindi masyadong reflect, kunwari sa mga paint naman ng bahay natin, is hindi masyadong glossy yung ano natin, yung reflection ng pintura natin, pwede nyo siyang babaan ulit. Yan. Depende sa inyo kung ano yung gusto nyong ka-reflect or glossiness ng pintura na ilalagay nyo. Yan. Tapos, isagad nyo ng konti. So, mas maganda na hanggang dito lang kayo, nasa 0.8, 0.6, depende. Huwag na kayong bababa ng mga 17, mga medyo ano na yan. Wala na siyang reflection. So, mas maganda na nasa 50 kayo pataas. So, depende kung ano yung gusto nyong reflection ng materials nyo. Tingnan nyo mga boss yan. So, kunwari mga boss, yung ano nyo, yung materials nyo is para sa car or di ba yung car natin mas reflection yung ano natin. Tapos, pwede nyo siyang ipindot tong metalness niya. So, pwede nyo siyang isagad para magparang metal siya. Tingnan. So, makikita nyo is parang paint na siya ng metal. Yan. So, pag sinagad ko yan mga boss, yan, metal na siya. So, makikita nyo yung reflection niya is mas makintab na siya. So, yan. So, kunwari sa mga car, pwede nyo siyang gamitin to. Kung gusto nyo siyang baguhin ng kulay, pwede mga boss. Yan. Punta lang kayo sa diffuse. Yan. Baguhin nyo ng kulay na gusto nyo. Yan. So, yung metalness, depende sa inyo kung ano yung gusto nyo mga boss. Yan. So, dapat nakasagad to, yung reflection glossiness, tapos nakasagad naman to. Kung gusto nyo siyang medyo rough yung ano nyo mga boss, yung pinaka-metal nyo, metalness, yung reflection glossiness lang ang i-adjust nyo. Yan, i-adjust natin ng konti, maganda siya. So, medyo parang hindi siya masyadong makintab. Naka-paint sa metal siya. So, pindot nyo na itong metalness na. Pag ayaw nyo namang ng metalness, wala siyang parang hindi siya naka-paint sa metal, i-off nyo lang siya ng 0. Tapos, ito na lang yung i-adjust nyo. So, sa pag-ano ng mga color mga boss, ito lang yung kailangan nyo. Yung reflection, diffuse, wala nang iba. So, wala na tong mga to. Wala na tong mga setting na to. Kasi ang ginagawa natin mga boss, sige, pindot lang tayo ng pindot ng mga setting dito, pero hindi siya gumagana. Ito lang yung diffuse. Tapos yung reflection, ito naman, dito natin sinesetting yung mga, kunwari, gusto natin mas glossiness yung object natin. So, ayan na siya. Diba? Kung makikita yung image natin, is medyo kumintab siya. Pag ayaw nyo naman makintab ng konti, dito lang kayo sa reflection glossiness. Yan. So, yan mga boss. Oh. Yan. So, makikita nyo yan pag tinry nyo doon sa bire nyo mga boss sa materials. Magiging ganito rin siya. Makikita nyo yung image niya. Kung gano'n ka-reflect. Ito mga boss, wala siyang specific kung ano yung setting ng reflection glossiness nyo. Depende sa inyo mga boss kung ano yung ilalagay nyo kung gano'n sa ka-glossiness. So, tapos na tayo dito sa may paint, sa color mga boss. Next naman natin, punta naman tayo sa metal. Yan. Ito. So, sa metal naman mga boss, ang gagawin nyo lang dyan, punta ulit kayo sa Google. So, mag-download lang tayo ng image na parang metal. So, try natin siya ng metal texture. Yan. So, madami na kayo makikita mga metal texture dito. So, try natin siya ng itong metal na to. Yan. So, pwede natin itong gamitin. Right-click, tapos save image, tapos save. Yan. Pag na-save na natin, punta na ulit tayo dun sa SketchUp natin. Dito. Yan. So, sa pagpapalit ng image mga boss, papalitan natin itong image na to. Punta lang tayo sa may Bire Materials. Yan. Tapos, isa-select lang natin to. Yan. Sa full paint, select mo lang yung gusto mong palitan na materials. Click mo to. Ito na siya. Tapos, punta kayo dito sa square na blue mga boss para mapalitan yung gusto nyong image na ipalit. Yan. Click mo to. Tapos, ito yung papalit natin. Open. Tapos, napalitan na siya mga boss. Yan. Tapos, ibaback lang natin to. So, papalitan na natin yung setting mga boss. Punta ulit kayo sa reflection. Yan. So, pwede nyo siyang isagad dito. Yung reflection color, isagad nyo lang siya. Tapos, yung metalness, isagad nyo din siya. So, para medyo makintab or depende sa gusto nyong
glossiness nito. So, ito lang i-adjust yung mga boss, yung reflection, glossiness. So, pag sinagad ko siya, yan, medyo may reflect siya. Kung konti lang yung reflection niya, ito lang. Yan. Ayan mga boss, oh. So, ganito paggawa ng mga metal mga boss. Sagad yung metalness, sagad. Reflection, glossiness, depende kung ano yung gusto nyong ka-reflect glossiness niya. Tapos yung reflection color, isagad nyo lang siya. So, yun lang. So, next naman natin mga boss, dito naman tayo sa glass materials. So, simple lang din sa glass materials mga boss. So, isa-select lang natin siya, sample paint. Select natin tong gagawin nating glass. Click nyo lang yan. Tapos, edit in V-Ray. So, yung diffuse, so depende sa inyo kung anong gusto nyong color mga boss. Click nyo lang to. Yan. Pwede siyang palit-palitan. Yan. Kunwari, red or blue. Yan. Try natin yung blue mga boss. Tapos, punta na kayo dito sa reflection. Sa may reflection, isagad nyo lahat to. Yung reflection color, reflection glossiness, isagad nyo lang siya. Punta naman tayo dito sa setting ng refraction. Click nyo yan. Tapos yung refraction color, isagad muna natin siya. Yan. So makita nyo, naging glass na yung ano natin, yung materials natin. Tapos kung gusto nyo parang, di ba ito may blue siya. So i-adjust nyo lang ng konti to para makita yung glass natin na blue pa din. Yan, i-adjust nyo lang ng konti kung gusto nyo yung ganyan. So, kung gusto nyo naman naka-mirror yung glass nyo, i-adjust nyo lang to. Yan. So, pag in-adjust ko siya ng ganyan, makikita nyo is yung glass natin kita doon sa labas. Yan. Pero kung normal lang na glass ang gusto nyo, is i-adjust nyo lang to pababa. Yan. Pababa natin. Makikita nyo yung V-Ray mga boss, yan, yung nakasulat doon. So, kita natin. So, etong white na to, may nakasulat na V-Ray, parang ito yung pinaka-interior natin. Pag in-adjust ko siya dito mga boss, yan yung IOR niya, so kita doon sa labas. So, yung glass natin is naka-reflect doon sa labas mga boss. Hindi kita doon sa loob natin. So, depende sa inyo anong gagamitin yung sa glass nyo mga boss. Pwedeng clear glass, babala na natin konti. Yan, clear glass na siya. Yan. Pwede naman siyang makapal yung glass mo. Nakita doon, naka-reflect doon sa labas. Ganito lang yung gawin mo. Yan, adjust mo lang yan. Adjust mo lang yan. Sa may glass mga boss. So, ganun lang yung paggamit ng mga materials dito sa may V-Ray mga boss. Sana itong video na ito mga boss is nakatulong sa inyo para medyo hindi na kayo nakalilito sa setting ng materials na gusto nyo mga boss sa V-Ray bago nyo i-render. Sa next video natin, lahat ng ginawa natin dito sa tutorial ng V-Ray sa pagre-render is pagkukumbayanin natin lahat ng ginawa natin. So, yung mga part 1 natin hanggang etong part 4 natin sa materials. So, hanggang sa muli mga boss, Louie Toribio, maraming salamat.